So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Wala ba kundi Judge Jinan. Okay guys, Invictus versus Romano for the last day of month, no? Itong video na to is for September 30. At ito kasi yung battle sa PSP na naiwan or hindi ko pa na-review. Kasi 'di ba nung mga nakaraan, di ko alam kung anong buwan, August or early this week ng September ata. Di ko na matandaan. 'Di ba inubos natin yung mga pending natin or yung mga battles sa PSP na hindi ko pa napanood. So, ayun, itong Invictus versus Romano, naiwan kasi ito eh. Kaya hindi ko siya na-review kaagad. And then, yun, in-upload ng PSP yung dalawang battle sa semifinals ng Matirang Mayaman. At thank you guys kasi yung review ko sa Shay vs. Six Threat tsaka sa Mot vs. Lanceta is nagustuhan nyo. At yun, yung kung pinanood nyo talaga or kung natapos nyo talaga yon, yung 2 oras na review ko sa Shay Six Threat at 1 oras may get is 1.5 hour dun sa Mot Lanceta. Maraming salamat sa oras nyo. Kasi yun, sa mga nag-comment naman, maraming salamat sa inyo. Kasi parang most of the comments there positibo naman para sa akin. So ayun, thank you kasi hindi ko akalain na magugustuhan niyo yung review ko doon. Pero ayun, honest review lang naman tayo. Ayoko namang mag-sugarcoat pa ng mga bagay-bagay, 'di ba? So ayun, tapos sana nagustuhan niyo rin yung review ko sa champion versus champion ng FRBL 1-up-3 champion na si Lord Manuel versus 1-up-2 champion na si Dave Denver. Tangin, ang ganda ng laban na yun. At para sa akin, ang ganda rin ng pagkaka-review ko doon kasi one of the judges there, naging kapares ko talaga ng hatol. Shoutout kay Joss. So, yun. Sana nagustuhan nyo rin yun. Tangkilikin nyo rin or abangan nyo rin yung mga battles doon sa FRBL, sa Motus, at yun, kahit saan, sa pulo, 'di ba? Lahat naman ng mga platform nan is nire-review natin yung mga battle, 'di ba? So, ayun, nasingit ko lang kasi syempre I'm happy dun sa naging result or naging outcome ng vid. Kasi yun, di ko talaga akalain na magugustuhan niyo yung review ko. Kaya maraming salamat sa inyo. At ngayon, ituloy na natin yung naiwan kong video or naiwan kong battle sa PSP nitong mga nakaraan. Ito na lang talaga hindi ko na-review dito. Invictus versus Romano. Di ko na i-breakdown yung or di na ako magbibigay ng insight sa dalawang MCs na to. Alam niyo na kung gaano kalupit ang dalawang to, 'di ba? Invictus na kakakampiyon lang netong Isabuhay 2023 at si Romano naman na title contender nung 2015, 'di ba? At nung 2024, 'di ba? Umabot siya ng quarters, 'di ba? Natalo lang siya kay EJ pero sayang. So ayun, alam na natin yung kalidad ng sulat ng dalawang MC na to, kaya tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. So, let's go. Unang banat para kay Invictus, sagpa na! Game. Ako'y nabigo sa tournament pagkat may deadly na health risk. Ngayon magaling na't gumaling pa katapat X na X. Malamang, kung di nga nagkasakit, lahat yan, petiks na petiks. Sana walang aklas na nabading at saka Shay sa semis, pero sige, dito tayo. Okay, wala sanang X, wala sanang aklas na, ano yun? Tapos, Shay. So, ang tinutukoy niya dito, kung nakalusot, no, siya kay aklas, siya sana yung haharap sa second round sa Shay. Tapos ang tinutukoy niya na kaya niya mag-advance sa semifinals ng tournament na to. So it's Invictus versus Six Threat. Ganun sana may nangyayari. Pero sayang, no? Sayang 'yon. Sobrang sayang talaga ng tournament na to.
may nag-back out, ang daming controversial. Pero ayan, established na yung finals, and alam ko lahat tayo nag-agree na isa yon sa mga naging dream match natin, especially ako. Dream match ko yun, MOT 6th threat. So, yun yung first 4 lines, I think, ni Invictus. Parang nag-explain siya doon kung bakit siya natalo at kung sabi nga niya nagkasakit, and kung maayos sana siya sana mag-advance sa semis, no. Ibang story sana yung mga makikita nating laban, 'di ba? So, 'yun. Okay din naman yung mga linya na 'yon. Yung kay Romano, medyo kulang, bakit kamo? Para sa Crown Manila palagi, salamat. Pagkat may deadline na! Ulitin natin. Gusto ko yun ulitin natin. Ako'y nabigo sa tournament pagkat may deadly na health risk. Ngayon magaling na't gumaling pa katapat ekis na ekis. Malamang, kung di nga nagkasakit, lahat yan, petiks na petiks. Sana walang aklas na nabading at saka Shea sa semis, pero sige. Dito tayo kay Romano. Medyo kulang, bakit kamo? Pinupuyat sa ensayo, kaso di mo sulat dinura mo. Okay. Keso kuwa diksyonaryo. Baka pa-ghostwrite malamang. Sobrang butaw ni Romano, paano taga-sulat niya, badang? Tsaka idadawit niyan, basta babae yan palaging dakdak. Kasing galing niya mag-rap, mga sabit na manyak. Kaso mga baon sa talim, lamon sa akin niyang wak. Tsaka paano pe-personalin, malayo ating agwat. Kasi kay batas ka panalites, kaya wag kang feeling na malinis. Dignidad mo sa battle rap, di ba? May amag iniipis. Tapos estilo mo chismis. May disto kay princess? Mas baliwalayan kapag binanggit ko ng pangalan ni Achilles. Buti ayoko makasakit sa taga-sulat mo na pangit. Di ko rin ugali namang snitch sa mga tulad mo na adik. Basta't wag na kayong magugulat kung panghenyo kanyang lait. Tsak na bukod sa merong tobat ang ginamit. Nakatahimik sa tabi. Kasi alam niyang alam ko. Di man aminin niyang palo. Mas kitang kita mata mo. Pati lanseta, di ba minsan nang hingi ka ng 8. At para di makatanggi kanyang hinainan ng bato. Gago. Sobrang halimaw Okay. sa laro. Talagang di kaya mag-isa. Kaso kahit pa iba sumulat, walang pinagkaiba. Sa battle rap, ikay basura, kaya wag bida-bida. Tamang bata ka sa shabu pagkat ikay tira-tira. Mapagpanggap ang matalino, tipong pinaka na siya. Kaso binadibag ni Nico noong di pa akata. Okay. Tapos tingin lahat nagulat sa mga bara niyang dala. Okay, na-review natin yung battle ni Romano tsaka ni Nico, Aspakan. Aspakan na tayo Basta, yun yung time na naglaban si Sinyo at Saito. Yun. So, alam ko, tama ba ako? Hindi ko na maalala Hindi ko alam kung yun yung time na naglaban si Sinyo at si Saito. Or iba. Pero, sa Pampanga ata ginanap yun yung laban na yun. I don't know. Pero alam ko na-review ko na yun. Okay, tapos natawa ko dun sa Lanceta daw hiningian ng 8 linya para daw hindi makatanggi is inoferan daw ng bato. So natawa lang ako dun. Kaya kung napansin niyo, natawa ako dun sa linya na 'yon. Ikay basura, kaya wag bida-bida. Tamang bata ka sa shabu pagkat ikay tira-tira. Mapagpanggap ang matalino, tipong pinaka na siya. Kaso binadibag ni Nico noong di pa akata. Tapos tingin lahat nagulat sa mga bara niyang dala. Mas di ka marunong magsulat kaya tanga ka magbasa. Kasi basta't ka ba natuan, mag-a-addict tas biglang disappear. Mas pagkatalo mo sa akin parang meth yan ay crystal clear. Kaya paanong magkadibisyon? Ako'y kampyon at may malaking karir. Habang buong gitang Luzon, kayo lang yung stuck sa middle tier. Oo, nagkasama tayo sa gera.
tila grupong militar. Ang kaso puro ka lang puwersa, ikay bobong general. Kaya sa kampit ka lugar doon pa nadurog si Par. Pagkat sasapitin ng Romano ngayong Julio Cesar. Na sa malamang di niya kilala at di nag-aral sa Lyceum. At yan dahilan ng iyong pangalan naging guard ka sa museum. Kung nasa lumang panahon kanyang lagay sa mausoleum, isang Romanong lumahok at namatay sa Coliseum. Ha? Laylay! Tangina, ang galing ni Romano dun, ha? Alam niya natapos na si Invictus, eh. Paano kung hindi pa tapos si Invictus, tapos nag-react siya ng gano'n? Eh di, another angle na naman kay Romano yon. Pero, ang galing nun sa part na yun kasi nabasa niya kaagad na okay, tapos na panapos ni Invictus yon, no? Coliseum! Okay. So, marami akong ano dito. Marami akong i-comment dun sa performance ni Invictus. Una, yung angulo about dun sa Ghostwriter, no? Hindi mo sulat yung dinudura mo. So, ang dami ng yung angulo na yun, puta. Sobrang gasgas na yung angulo na yun. Syempre, ako bilang, or sabihin natin, Invictus yan. Alam naman natin, siya ang nagkampiyon ng Isabuhay 2023. So, andun na yung expectation ko kay Invictus na hindi siya gagamit ng mga angulo na obvious na. Or sabihin natin, nag-aantay ako kay Invictus na maging creative or mabutasan niya si Romano gamit mga bagong angulo. Syempre, puta, ko lang yun, expectation ko lang yun. Kumbaga, ang naging insights ko sa battle na to is mas malakas na Invictus kumpara dun sa mga battles niya sa flip top, especially sa buhay run niya. Mas maging creative kasi ilang battles na si Romano, 'di ba? So, syempre, for sure naman yung iba dun napanood or pinanood niya, pinag-aralan niya. So, yung angulo na Ghostwriter, ilang beses ko na yan na narinig kapag bumabattle si Romano, yung mga angulo sa kanya. So, para sa akin, yung pagkakaroon ng Ghostwriter, hindi mo sulat yung dinudura mo, something ganyan, is sobrang obvious na yun, sobrang gasgas na yung linya na ganun. Kaya, hindi na siya ganun naging ka-impactful sa akin. Pangalawa, yung selfie burst ni Invictus dun sa bandang dulo na oo, kampiyon ako, magkalayo tayo ng agwat. So, nagkaroon pa siya ng selfie burst dun na para sa akin, hindi ko sinasabing pangit yun, pero sa part ng round 1 niya na nagkaroon siya ng mga redundant na, o sabihin natin ganito, nakagamit si Invictus ng mga gasgas na angulo, tapos dadagdagan niya ng ilang lines lang naman yung selfie burst na yun. So, I think 4 lines, di ba? Pero hindi pa rin siya naging ganun ka-epektibo para sa akin. And then, ayun, siya si Invictus sa part na to, sa round 1 is technical talaga. Kita niyo naman yung mga angulo na ginamit niya dito. Hindi nakakasabay or hindi na absorb ng mga tao. Especially, siyempre, yung mga tao na nandyan, no? Crowd. Siguro, yung ibang battle MC na intindihan yun. Pero ako, personally, guys, sabi ko sa inyo, ayoko mag-sugarcoat or ayokong maging bias. Ako, personally, hindi ko rin naintindihan yung ibang mga references ni Invictus at yung ibang mga angulo niya dito. 'Di ba? Pero, para sa akin, yun yung naging butas kay Invictus, kaya para sa akin is hindi naging ganoon ka-epektibo yung gasgas na angulo kay Romano, kasi binring up din ni Invictus yung pagkatalo ni Romano kay Batas, 'di ba? Tas yung selfie burst na kampiyon ako, and then yung Ghostwriter. So lahat ng mga lahat ng nagamit ni Invictus na angulo dito is gamit na sa mga past battles ni Romano. So, yun. Tignan natin kung anong
Romano naman ang ipapakita ni Romano, no? So, let's see. Let's go. Laylay! Dinig! Tinalo daw ako ni Nico! What? Hindi ako tinalo ni Nico. Tawag doon, Good Samaritan. Hindi mo ba natitignan? Una sa lahat, siraulo si Nico at yung siraulo dapat pinagbibigyan, tama? Takina neto no? Dinamay na naman si Akata o Nico. Tinalo ako nun, pero wag kang mag-alala. Kung pina-5-0 ako ni Akata, ipa-5-0 din kita, tang ina ka. Tama! Ikaw na kampiyon. Kampiyon ka nga, Pat. Habang ako, semi-finalist lang. Tang ina neto, sobrang bitter. Sa round 1 mo palang pinakita mong ikaw... Semi-finalist? Teka. Semi-finalist ng... Di ba siya ang finalist ng 2015 sa buhay? Kung sa 2024 naman, quarterfinals 'yon kasi ang semis EJ Power tsaka GL. So, medyo naguluhan ako doon. Hindi ko alam kung saang liga yung tinutukoy ni Romano sa part na 'yon. Ikaw lang yung tangina neto, sobrang bitter. Sa round 1 mo fight, kampiyon ka nga, Pat. Habang ako, semi-finalist lang. Tangina neto, sobrang bitter. Sa round 1 mo palang pinakita mong ikaw lang yung kampiyon na yung linyahan pang beginner. Round 1 game? Yo! Sa pa game? Matagal na kitang hinamon, tol. Kaso yung palusot, buhol-buhol. Tangina, tali-talino. Walang ML bars kaya hindi uubra kahit ang korito. Maligayang pagdating! Sa wakas! Ulul! Wala akong paki dyan. Re-rekta ako dito. Tulad ng laban mo kay Aklas, patay ka sa wala ng intro. Flip-top game! Sa pa flip-top game? Speaking of flip-top game, hindi na siya nagpi-flip-top game. Okay. Tangina, ano yan? Akata effect? Si Ari, kulang na lang gawa ng Okay, yung flip-top game na yon, ano kasi yan si Invictus kasi, sabi ko nga sa inyo, sa mga battles ni Invictus sa flip-top na panood natin yan, at yung iba, madalas dyan, nasa isa buhay 'di ba? 2018, isa buhay 2018. 'Di ba? Basta marami pang isa buhay. Kasi alam ko isa buhay 2018 is Abra versus Invictus yun Second round yun 'Di ba? Kasi first round ni Abra si Poison. Tapos Invictus versus Marshall ata yung first round. Hindi ko na matandaan. Basta isa buhay 2018. Okay? Speaking of, ayun, sabi ni Romano na flip-top game. Si Invictus kasi, kapag round niya, mag-spit siya ng 4 lines, 8 lines, then papasok yung flip-top game. So, ano yun, consistent yun hanggang sa laban niya kay Sak ata yun Basta sa every time may battle si Invictus, lagi may ganon, no? Na mag-spit siya muna, tapos biglang flip-top game. Alam ko bin-break down na to ni ni Marshall Si Marshall ba yun? I think si Marshall yun 'Di ba? Tama, si Marshall. Bin-break down na ni Marshall to na nakapag-spit ka na ng 4 or 8 linya tapos saka ka pala mag-flip-top game. Tapos yun? Boxing na nasuntok na tapos saka pala magbebel. Parang ganoon para mag-start parang ganoon yung yung breakdown ni Marshall nung time na yon. So, tapos nakakatawa lang doon kasi after ng round ni Marshall about dun sa angulo na yon, di nag-spit si Invictus, tapos biglang nag-flip top game ulit siya. Kaya na-trap talaga si Invictus. Dikit yung battle na yun I think that's 4-3 in favor of Invictus. Pero either way yung battle na yun. So, ayun yung tinutukoy ni Romano dito, no, na yung about dun sa flip top game. Okay? na siya nagpi-flip top game. Tangina, ano yan? Akata effect? Si Ari kulang na lang gawa ng distract.
Mga bano na nagrebelde dahil lang sa corn beef pang mahirap. Pwes hindi lang kita sa PSP papalagan. Kahit sa liga basta hip-hop. Paalala lang boy flip-top game. Game ako kahit sa flip-top. Uy! Tangina ako'y sasagad sa limit, to'y wala nang kasunod. Mamamangha sa isip, tagalitis manood. Laglag sa unang round kabwisit, sinigaw-sigawan lang tong bugok, nilaway-lawayan lang ni Pili, puta di na nausog. Albularyo bars, bitch! Tangina napanood ko yung laban mo kay Philip. Ang lupit mo dong, gago ka. All 3 rounds kang naghulo rhyme, tapos talo ka. Ulol! Gusto mong kumita, tol? Ikulab mo si Don Pau. Ikulab mo si Don Pau. At ang yung holo, siksikin. Kasingilin mo rin, persilable. Ewan ko kung di ka gulpihin. Takina, kasi pinatos niya yung nag-aaklas para sa perang makukubra. Pasalamat ka sa nag-alsa, may tinapay kang nabubulsa. Unorthodox sa ludo sa, estilo niyang pumupuksa. Ano silbi ng holo kung pinanis nga nang hindi tumutugma? Okay, maganda yun. Takina, todo effort siya sa tugma, tinugma lang siya ng elemento, simenteryo, patay. Ikaw unang nakahon, shut the fuck up na. Tanggaping ikay baon, wala nang bla bla bla. Bukang bibig mga tiyong ay puro pat-pat ba? Babaliktad dyan ngayon, mapapatap-tap na. Okay. Kasi, Pat-tap, mapapatap-tap okay. na ano, kampiyon ka ng isa buhay? Ulul, nagkampiyon ka lang kasi yung sayad na tuluyan. Nagmukhang eng-eng, wow. Nagpabaya yung ultimate at husky. Nag-overtime yung JD kung ba't lumusot sa 4th, 3rd, 2nd round. Kaya tang ina mo, wag kang pabibo. Sa trono mo, may mas better daw. Malamang sa tablahin na to ni Sir Nico. Kasi suot niya peking crown. Shoutout Crown Manila. Ako, binadibag ko yung Prince Rhyme. Tang inayanig, buong ligang nabuo. Darren Elkins kay Mizard kasi yung comeback madugo. Habang tong tigagapo, hindi nagiba yung Abra. Naku po, paano pa kaya sa MC nang wawasak ng pulo? Okay. Tangina, kaya todo nasuntok ang sasalo. Minasa ko Prince Rhyme. Sa pulo yun eh. Sa pulo. Na-review ko na yung battle na yun. Puta, ang lupit ni Romano doon. Lakas ni Romano doon, tol. Panoorin nyo yun. Na-review ko yun. Or kung gusto nyo yung mismong battle sa pulo. Punta kayo sa pulo. Tindi nun. Tapos yung... Ayun nga, sinasabi ko sa inyo yung mga battles ni Invictus. Yung kay Abra sa Isabuhay 2018. Ayun. Second round ng tournament yun. Tinalo ni Abra si Invictus doon. Puta, isang malinis na battle para kay Abra. Ang lakas ni Abra doon, men. Tigagapo, hindi nagiba yung kay Mizard kasi yung comeback madugo. Habang tong tigagapo, hindi nagiba yung Abra. Naku po, paano pa kaya sa MC nang wawasak ng pulo? Tangina, kaya todo nasuntok ang sasalo maluluhayan. Dalang bolo panuldok matatamo masusugatan. Malagoro sa tuktok ang kamao umuugnayan. Aking holo may suntok habang sayo tumutugma lang. Magaling ka tumugma, tangina mo. Ano, gamay mo ba multi? Pwes wala kang takas tanga mo. Kung baong setup ang luni. Malakas mangupal mang asar to. Ikaw kapantay mo newbie. Kung nakalusot ka sa husky, patay ka sa bully. Ha? Okay. Kaya congrats, ang daming tao. Huli na naman pepera tong sikat. Etong sikat makikinabang. Pero sa palagay sibak, ganyan kapag pinipilahan. Mamamatay dilat, ngayon iyak mababalahan. Kalaban ay sipat, kaya tiyak natatamaan. Okay. So, round 1, para sa akin, malinaw na kay Romano yun. Magkaiba talaga sila ng atake ng sa round 1. Sa round 1 ni Invictus, di ba, sabi ko sa inyo, more on gas-gas na angle yung ginamit niya. At hindi siya naging ganun ka-creative. So, yun. Nabanggit ko na, na-breakdown ko na yung kay Invictus, right after his round eh. Then, kay Romano, since ito yung comeback battle ni Invictus simula ng pagkatalo niya kay Aklas, syempre, may mga bagong angulo na pwedeng gamitin talaga kay Invictus. At ayun yung ginamit at ayun yung ginawa ni Romano sa round 1 na to. Yung pagkatalo niya kay Aklas, diba? So, sobrang epektibo nun. Bakit?
Kasi, syempre, si Romano ang unang gagamit nun. Si Romano ang unang MC na gumamit ng ganong angulo kay Invictus kasi ito yung comeback fight ni Invictus simula na natalo siya kay Aklas. So, para sa akin, ang ganda ng pagkakakonstruct niya doon. Naging sobrang convincing yon para sa atin, para sa akin, especially. Ang ganda rin ng mga punto niya, no? Yung pat-pat, tapos tap-tap na. Yung ano yun? Elemento, sementeryo, tapos patay, di ba doon? Tapos yun, basta yung more on angles, references ni Romano para sa akin is bago for Invictus or bago for panlaban kay Invictus. Kaya sa akin naging hindi ko masasabi na naging creative si Romano dito kasi bagong mga angulo at bagong mga references lang talaga yung syempre still tsaka naguluhan lang ako dun sa hindi ko alam kung saang battle, saang liga yung tinutukoy ni Romano na naging semifinalist siya. Kasi after ng 2015, alam ko di na siya sumali ng isa buhay 2016, 17, 18, 19, 20, o diba? So, sa pagkakalam mo talaga yung 2015 yung tinutukoy niya. Kung sa sunugan naman, hindi rin Kung isa buhay 2024, quarters yun. 'Di ba? Tama, ang quarters yun. So, medyo naguluhan lang ako sa part na yun. Tapos, ayun. Yun, sa mga lamang si Romano dito sa angulo, sa punches, sa haymakers. Para sa akin, may maraming haymakers si Romano dito na hindi lang siguro na-appreciate ng tao. Pero para sa akin, solid yun. Yung mga angulo na ginamit ni Romano dito para sa akin sobrang epektibo nun since siya yung unang nakagawa at siya yung unang nakasilip ng ganong angulo para kay Invictus. Yun. Kulang maraming kulang kay Invictus parang para sa akin hindi ito yung Invictus na ina-expect ko 'di ba? So syempre may titulo na si Invictus, so I'm expecting na mas maging malakas siya. Diba? Pero tignan natin, 2 and 3 baka makabawi. Pero so far, bigyan natin ng ng 9-7 in favor of Romano. Let's go. Kahit exposed na may ghostwriter, aminadong laging may dating. Predictable man mga angles, kabisadong magaling. Kaso habang wala kayong alam sa kaya kong dalhin, malas mo lang pagkat alam kong yan sunod mong gagawin. Mambabastos lang ng ina't asawa to totorjakin. Palibasa nanay niya nandun sa bar, pukpuk pa rin. Pues sa wakas, yung pangit mong putang ina, kokota rin. Kung si Lance minura nanay mo mumurahin. Okay. Dancer sa club yung inahin, panisparaper na hangal sa dami ng pamilya niyang nasira sa pagtatanghal. Kasi mula na magdalaga wala na yang dangal. Kaya hinabol sila ng karmat, pinatay kanyang kambal. Kayo'y baon na baon sa utang non pilit na kanyang pagtawa. Pinatay ang iyong kambal? Ginamit na rin tong angulo ni EJ Pero, totoo ba? Totoo bang may kambal or ewan na? Kung paano kasi ginamit ni EJ Power yon nung una ko napanood yon. Hindi ko alam kung maniniwala ko o hindi. Tapos ngayon ginamit din ni Invictus na kambal, no? So I don't know if totoong may kambal si Romano. Naguguluhan na ako. Pero yun, okay Okay yun. Na yang dangal. Kaya hinabol sila ng karmat, pinatay kanyang kambal. Kayo'y baon na baon sa utang non pilit na kanyang pagtawa. Tapos iniwan pa ng asawa to'y hindi na nakaalala. Silang 5 ay tinaguyod mag-isa ng kanyang mama. Ngayon panong Romano kung wala ka palang papa. Tignan nyo na lang yung kanyang muka. Di ba halatang nakabusangot? Kasi nga sa hirap ng yung buhay minsan ulam mo kulangot.
Kaya tumanggap ng 2 battle. Ganon kakaburaot. Mas kahit rumano pang nasapa, wera ko ay da yung mananakop. Kasi biglang nagahamon, ibabaon ba sa bitbit? Pues sapat na magkampyon, ikay lamon na sa inggit. Magmumuka ka lang na tao, dalang obra waipek. Pagkatakalaban nung Romanong may korona, may tinik. Habang laglag na sa isa buhay, tas kitil ka kagad next fight. Kaya nga bitter ka kay M-Site. Pagkatapos bitter pa ng ex-wife. Kung battle rap, sa'yo ay life vest. Kami living na sa best life. Habang tumatanggap ka pa twice, pues tamang receiving and ka lang left right. Kaya marami ka mang copycat sa akin siya kawawa. Parang panlalait niya sa mga bisdak, mali ka ng niyaya. Yan ba ehemplo nyo sa battle rap, maging ng mga bata? Sana bariling ka na lang sa etibak, gawin kang halimbawa. Ginagaya pa si Akata na kung tumira alanganin, kasi madali daw mambara kesa sumikat na malalim. Kaya nilabanan niyang tanga pagkat hirap na siyang gayahin. Maging ganap kang Akatang na body bag sa ika-6. Okay. Kasi lahat gusto Akata na bodybag sa ika-6. So, ayun, yung Akata verse 6 threat yung tinutukoy niya doon. body bag sa ika-6. Kasi lahat gusto maabot. Dati pa lang yan yung daing. Di ba, ikaw ay magkampiyon, tsaka bigla kang gumaling. Mas yung dasal niyang panahon parang agarang dumating. Kaya hinaharap ngayon na yung pangarap mong maging. Okay. Pagkat pag nag-shabs, walang babaan, parang boost na P2P. Kakashabus sa kada tour na yung nakuha dystrophy. Ako, unang kampyon ng dibisyon, di lang to basta victory. Habang nagpipiling Romano ka, ako nag-history. Okay, so ganun pa rin, no? May mga selfie bars pa rin si Invictus dito na gaya ng sa round 1 na comment ko is hindi nagiging ganun ka-epektibo laban kay Romano. So, ayun lang eh. Umulit lang din yung round 1 ni Invictus. Para sa akin, 1 and 2 niya magkaparehas eh. Kaya I think wala na akong masyadong explanation dito. Technical, syempre yung pagiging technical ni Invictus given na yon, pero yung yun, naulit din yung Ghost Right, something ganyan. So ayun, basta cycle, no, yung mga dito, yung estilo, naging estilo or naging references, angulo, especially angles rather ni Invictus sa laban kay Romano. So hindi siya ganun ka-epektibo para sa akin. Romano tayo, proceed tayo kay Romano. Rebat ko yung buong round niya sa pamilya, ya. Yo! Yo! Hinaharap ko daw yung gusto kong maging. Halatang utak, baliko. Kahit kailan pat, di ko pinangarap maging tibo. Gago. Puro adik na naman, tol. Sige, simulan natin yung round 2. Trivia muna tayo, ah. Alam nyo ba sa flip top? Aklas, Romano't Sak. Tama ka, mga lulong na nagbabattle cup. Tangina, kesa naman sa Invictus, Class G spot. Mga mukhang tomboy na nagbabattle rap. Tangina ka, mukha kang tomboy na nerd. Kaya mga obra niyang binubuo, matik yan, magtatapos. Kilala mang dinudugo, sa akin di yan tatagos. Okay. Tangina, tinatagos, kaya misis niya, pasimple nila pinapatos. Real talk, may nilulusot sa hita. Lumulunok yung tila. Umpisa pa lang, nagiinit na, parang kumukulong mantika. Paano kinantot-kantot yung puwerta? May pinuputok sa dila, tumutuwad pahina. Tamang lanseta, dahilan kung ba't lumuluwag ang hiwa. Takina tulad ng ginawa niya kay Abby. Kinuwang koro sa studio. Pat, yung set pinagplanuhan. Para daw siyang beat na basic tempo kasi ang daling pasukan. Dati, Gago. hands-on siya kay Abby. Kaso hindi rin nagtagal, binitawan. Payo ko lang sa'yo, Pat, paghirap ka na. Kay badang mo pahawakan.
Tangina, speaking of Abi, nadaplisan lang daw yun ng lanseta. Repa, halatang nagigilty to. Mababaw lang pala. Ba't iniintindi mo? Ha? Paano iniwanan ka ni Abi kasi mukha ka daw lesbianang 3-2? Putang ina, ganito itsura ng mga tomboy na may alagang Shih Tzu. Kaya pala hindi ikaw yung kinuha sa Where You From. Mga pare, alam na. Tangina, ultimo si Tiny, napaisip kung tigasan ka. Tigasan ka, okay? Ha? Tigasan ka kasi tahanan daw niya gubat. Kaya naging bay na tong pendeho. Misis niya ngayon talagang bumababa na lipad. Kalapating mensahero. Pwes sa burat ko yun siba. Lalaylay pagpasok neto. Sigurado maglalakbay na parang estranghero. Kasi putang ina Romano versus Mrs. Besara. Parang Goryo versus Acer. Kasi titirahin pati puwet. Parang revolver aabutin 6 na putok lupet. Sa bahay nyo ako'y papasok. Tangina lookout si Pibus. Yung mangyayari ang ulit. Pag dinatnan ko yon, pangako di na dadatnan ulit. Ha? Kasi sa kwarto ng misis mo, tatagusto pag gusto. Malalaman mong hindi lahat ng tumatagos multo. Kaya Mrs. Besara, utang ina mo, kantutan na. Huwag kang matakot dyan, Diyos ko. Paalala lang, tumboy ka pa, tanong ipuputok mo. Kasi pistol at inbi, pareho yung kampyon na yung ngalan matunog. Kaso ano palag nitong si Bimbi kung yung Kuya Diyos nga niya sa suntok o binusog? Oo, binusog ko sa suntok. Talagang todo banatan, sunod-sunod pa kawalan. Kahit accountant ka pa boy, di ka lalamang sa bilangan. Okay. Graduate ng accountancy, men. Pwes, congrats sa nanay mong si Jessica De Los Santos. Tama? Bakit De Los Santos, Pat? Bakit hindi Bisara? Tangina, isa na namang walang tatay. Tapos sasabihan niyo ako ni EJ na mahilig mandamay? Ina-apply ko pa daw sa bara ko. Bakit? Kasalanan ko ba na puro bitch mga asawa niyo? Bitch yung asawa mong si Princess. Pungak yung nanay mong si Jessica. Huwag mo nang itatanggi. Alam mo yung masakit na parte? Tatalunin ko yan, tas hindi niya yon magagante. Ano? Kaya sige, Pat. Kayo na kumpleto ng bars, kumpleto kayo ng wordplay, kumpleto kayo ng linya. Kumpleto kayo ng supporters, kumpleto kayo ng sponsor, lahat kumpleto kayo partida. Habang ako, hindi ako uuwing kumpleto pero kontento sa akin pinakita. Habang sila ni EJ uuwing kumpleto pero walang kumpleto na pamilya. Magrebat ka, tol! Iganti mo! Ano, hindi mo kaya? Kasi wala kang abilidad magbalik. Battle rap to boy. At isa na sa mga all gods ang dinalakot binigyan. Ako ang dahilan kung ba't yung hari ng rebat hindi nyo na napapakinggan. Simple lang ako magrebat, pero tol tatanim yan, basta gapo! At ako magbabalik niyan. Okay. Personals. Yung personals ni Romano, yun yung para sa akin nagdala sa round 2. Medyo slow pacing no? Slow start si Romano dito unlike sa round 1 na nakuha niya kaagad yung momentum niya. And then pagdating sa round 2, di ko na-explain yung round 1, na-explain ko na yun pagdating sa round 2, ayun, slow start no. Patapos na yung round 2 niya bago pumalo yung mga effective lines, especially yung personals no. Nagulat ako sa personals ni Romano dito. Baon alam mo yun, ramdam mo yung punto, ramdam mo yung bigat. Syempre we don't know if that's true, pero kung paano ginamit ni Romano yung ganong angulo is sobrang convincing. Isa yun sa mga isa yun sa mga importanteng susi no para mapaniwala mo yung mga nanonood no is yung delivery mo. Ang ganda, ang galing ng delivery ni Romano sa round 2 kasi yung ganong angulo na even hindi natin alam kung totoo is
na-deliver niya na maayos at yun yung dahilan kung bakit naging convincing yung angulo na yun. So, props doon. Sabi ko nga, yung second half or yung, basta, yung slow start si Romano dito eh. And pagdating nung second half, yung personals, nung dumating yung mga personals, ayun na. Sobrang naging epektibo na si Romano sa round 2 na yun. So, I think, yun yung naging dahilan kung bakit bibigyan ko pa rito ng 9-7 in favor of Romano. Actually, or supposedly, bibigyan ko na to ng 8-7 in favor of Romano. Kasi yun nga, slow start, ang tagal ng effectivity ng bawat linya. Pero after nung personals, yung narinig ko na yung mga personals, na medyo naramdaman ko yung mga punto, yung sakit o yung bigat ng mga linya na yun. Kaya sabi ko, hindi enough yung 8 dito. At binigyan ko pa rin ng 9 si Romano sa part na yun. Sobrang yun, sugat yun. Okay, so yun, 9-7 Romano. So first 2 rounds Romano na 9-7 ang score, 18-14. Yung first 2 rounds kasi ni Lanceta tuloy. Ni Invictus, kago kasi dinamay kasi ni Romano si Lanceta sa round niya. Diba? So ayun, sa first 2 rounds ni Invictus, magkaparehas no? Na medyo nakukulangan sa creativity, sa angulo, na-explain ko na. Tapos si Romano naman consistent din. Kaso pagdating sa round 2, lumaylay yung first half, din pagdating second half, pumalo ulit, lalo na yung mga personals niya doon. Kaya, yun, first 2 rounds, kanya pa rin yun sa score na 9-7. 18-14, Romano. Round 3. At ako magbabalik niyan. Ang galing pang perfect finish. Parang mabilisan mo na seat work, tas tinapat mo sa aking thesis. Sobrang bastos pa ng bunganga, pagkat yung buhay na sa krisis. Buhat nang mahuli niyang may kakantutan kanyang misis. Di marunong magbalik? Bobo. Angles mo sobrang laswa, parang mukha mo pang kutsaan. Tandaan nyo may akda, ganyang tula yung wagtularan. Mga sulat ko hasang-hasa, kampyon na nga't nasa usapan. Okay. Sa'yo panay gawa-gawa, wala ka pang napatunayan. Nagbenta ako ng ticket? Ba't yun ba ay X? Kumita ng 500k, ganun lang ka petics? Tas butaw na agad, tsaka basura pa ethics? Kaso walang tala pagkat kampyon ng nag-Celtics? Pues pagkatalo mo kay EJ, panalo ng real. Kampyon ng nag-Celtics, ang ganda nun Ayun, syempre, another selfie burst na naman for Invictus. Pero ang ganda nung kampyon ang nag-Celtics. Ang galing nun. So, kampyon, alam nyo naman siguro, NBA, no? 2024 champs, ang Boston Celtics. Tapos, Invictus, siya naman ng 2024, isa buhay champ, no? Kampyon, Cell. Nagbenta ng ticket, ng Tix. Celtics, ang galing. Gustuhan ko yun. Pa ethics, kaso walang tala pagkat kampyon ng nag-Celtics. Pues pagkatalo mo kay EJ, panalo ng real rap. Kung Romano yung pumasok, tsak lubog na yung hip-hop. Lumaban lang ako para mas lalong madistract. At yan patunay na hanggang ngayon mahal ko ang flip-top. Oo, nag-finals ka na rin, kaso siya yung hinaras. Tas kung umasta ang bangis, sarap paluin ang bus. Dahil parehong finalist, kaya ganto nilabas. Siya si Husky nung pinagwalis ako si Batas. Kaya kung mahihina, kaya mamain sa akin ka dito magtangka. Umaasta siga man niyang iyakin niya yung matipunong bakla. Pagkat sobrang poser ng yung imahe, pag napikon, umaamba. Kaso nagmukhang kotse ka ng babae kasi puro kabangga. Kaya pagkalaban, batukan. Kaya pagkalaban, baguhan, doon na nanalo sa bakbakan. Lalo kapag kabatukan, yun lamang kaya mong angasan. Ngayon kalaban mo, kampyon. Paano pa ako yayabangan? Yun, more on selfie versus dito, si Invictus, no? Okay.
Ngayon kalaban mo, kampyon! Paano pa ako yayabangan? Magmumukha kang hampas lupang naghamon ng payamanan! Tagal mo ng akto magtapang, nung halos bago ka pa lang. Ano bang akala mo ha, bobo ka? Pumasok ka sa gang? Tas malasundalo raw sa laban yan palayaw niyang asam? Pasaktong Romano nga matatawag kapag walang alam? Habang mula bumalik sa siyam na laban, isa lamang umawas. Sobrang laking pasasalamat, pinanalo yung aklas. Kahit papano, pumalma ako sa may sulat nagbawas. Pinabagsak ko yung Romanong di paganong malakas. Pagkat hambog na nga, sabay panay, pabida pa yung peste. Kaya sa kamay ko na nilagay na mawala hangin niya permanente. Okay. Kaya mayabang tsakbangkay, tas pinakita pa sa lente. Hanggang sa lala ng pagpatay sa may balita ka maere. Kasi sinabay pa kami ni EJ sa raptama nung cocaine. Sa daming pwedeng paggayahan, hinangaan Kurt Cobain. Kaya nasilat isa buhay ran niya nagbistulang walk of shame habang pinasikat naming holo balang araw Hall of Fame. Siya katiting lang nakasikatan nagka-chicks ng iba to. Sabay binadibag ni EJ tas pinali niya ako. Kaya kung iwan na ng above, wag kang mag-inaso. Ngayong wala ka ng karera dun ka sa mag-ina mo. Okay, so ganun pa rin eh. Diba? Ganun pa rin si Invictus. Hindi ko napapabayan yung explanation ko dito pero looking forward na lang ako siguro sa next battle ni Invictus. Sabi niya lalaban siya ng ahon eh. So paano ko nalaman? Sa live niya. Nagbanggit siya na siguro battle ako pero sa ahon na. So best para sa akin kung tatanungin niyo ako kung sino yung best na kalaban ni Invictus, syempre para sa akin sabihin nating J-Block or Pistol. So sana J-Block or Pistol ang makalaban ni Invictus para champ versus champ ulit, no? Pero kung ako tatanungin siguro J-Block kasi tinalo na ni J-Block si Pistol nung Ahon 14, 'di ba? Si MZ kasi may laban na si MZ kay Tipsy D eh. J-Block, I think J-Block versus Invictus. Hoping na mangyari 'yon sa Ahon 15, 'di ba? So ayun, first all 3 rounds ni Invictus pare-parehas, may mga selfie bars doon na para sa akin hindi siya naging ganoon ka-epektibo kasi naging paulit-ulit eh. 'Di ba? So, yun, wala na akong masyadong sasabihin pa dito. Same lang. Romano. Ang inang boring nun, men. Lakas lang, makalin lang ng tugmaan ito eh. Pero, game! Tinalo ako ni EJ. Alam mo kung bakit? Crowd favorite nung laban namin. Siya bet ng madlang people, brother. Utangin na paano ko tatalunin yung pag tinalo ko, yung crowd mukhang magpi-people power. Kaya nga after ko kay EJ, bossing na big na kalaban. Oo, big na bossing na kalaban. After kong kay EJ madali, at ngayong kaharap ko na si bossing, hindi po pwedeng walang bawi. Tangina mo, laban o bawi. Alatang hindi ka nanonood sa tanghali. Joke lang. Yo! Tangina yun na yun, tangina Inbi, yun na yun. Yun na yun. Partida. 2 buwan preparasyon tapos yung sulat pambagito. Asan si Boss P? Tangina parang pinanood lang sa'yo yung 2012 na Nico. Kaya tumigil ka na Bimbi. Talagang mongoloid ka iho. Walang espesyal sa sulat mo, ang espesyal ikaw na mismo. Kasi sabi niya kay Ultimate, ang kinakain mo palang aso, ang tinatai ko na leon. Bangis! Tangina, tinatai daw niya leon. Paano na lang guys pag nagka-LBM to?
Puta ka. E de para kang lasing na nasobrahan kasi may suka na. O putang ina, suka na. Suka na. Baka i-wordplay mo pa yun. Nabutasan ka na doon. Ginamit pali yun. Pwes huli ka, balbon. Walang nagbago. Puro ganun lang yung sinabi. As usual, tungkol na naman sa droga. Tangina neto, sobrang OA. Sasabihin, wala kang takas, kakampi ko batas na parang DOJ. O baka sabihin na naman, kapatid ko yung uni ko, kanyang ibibida di okay. Paalala lang pat, wala akong kapatid na kasing banu mo mag-wordplay. Kasi king to. Tangina, yun yung kalibel niya mag-wordplay. Sobrang tulongges ng hirit. Kaya kahit 3 beses magkampiyon, di papantay tong 3 feet. Pag sila gumamit ng parking, pambano. Ako malikhaing umisip. Ngayong ako gumamit sa parking, may kalalagyan si Vic. Okay. Kasi tangina, sa lanseta niyong pinapanday, ako'y mas pandayo doon abay. Umuubos ng pangkat pagkat pangkatay ang kamay. Estilo nyo nabasa kaya nabasag ng sabay. Tong mga astang matatag ay matatag po ang patay. Tangina, kaya patay na tong Inbi. Siya'y kahon na nung binagsak. Oo, patay na tong Inbi. Tangina baon pa at sinaksak. Oo, patay na tong Inbi. Taon na ang tinambak. Ngayon magsisisi tong Inbi. Kung ba't Inbi, tasyon pa ay tinanggap. Okay. Tangina. Kaya, dadanasin mamamain wawa sa akin hanggang dulo. Wala akong mararamdaman kahit konting awa, di ako si Bernie Saturno. Paano ka makikipagbasagan, bata? Malambot pa bungo mo. Ngayon sa akin ka nakipag-umpugan para kang nagbaril sa ulo. Kasi, Ganda nun. third round na to, mga pre. Third battle ko, third to last. Salamat, Boss P. Paangat ng masubog. Parang JBL lang sa Sonu. Sige, ikaw na mas matunog. Pag gumawa yan ng summary, detalyado. Kahit simple, nabuod. Kaso buhay siyang nalubog. Ngayong ako gumawa ng summary in B, execution kasunod. Kaya kahit ang dapat umpat, hindi yan sapat, buddy. Ngayon patay na tong pat, aking na pat money. Tangina, kahit isabay mo pa yung best friend mo, tigok yan repa. Aking natagumpay at ito'y iukit ko sa history. Asahan yung lahat na sa pagtiklop ng lanseta makikita victory. Pangil sa pangil. Okay. Consistent na Romano yung napanood natin. Isa lang yung naging atake ni Invictus dito eh. Syempre yung mga holorime niya. Pero yung concept or yung content niya is mga mga more on selfie bars, yung mga gas-gas na angulo laban kay Romano before, yung droga, yung pagkatalo ni Romano kay Batas, yung addict, taga-sulat, 'di ba? So, ang tagal na nating naririnig yan kay Romano eh. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, Invictus siya ang nagkampiyon ng 2023. So, I'm expecting na mas maganda yung mga concept na mabubuo niya. Mas maganda yung mga punchline, yung mga setup, 'di ba, andun. So, yung pagiging technically Invictus, given na 'yan. Isang technical na MC talaga si Invictus. Pero sa part na 'to, medyo hinanapan ko lang siya ng bago, 'di ba? So, kay Romano naman, pinakamalakas niya para sa akin yung round 1. Then 2 and 3 naging slow start siya pero nakuha niya pa rin at the end, no, or in the end of his rounds, no. Yun, consistent si Invictus na ganoon yung atake at si Romano naman consistent na ganoon din yung atake. Pero sa level ng mga punchlines, I think Romano mas naging mabigat, mas naging direkta, mas naiintindihan, mas epektibo, 'di ba? So 'yun, all 3 rounds kay Romano. Hindi ko na masyadong explain yung round 3 kasi first 2 rounds na para sa akin nakuha na talaga ni Romano 'yon. So 'yun. 3-0 Romano.
And that's 27 to 21 in favor of Romano. Dito sa Bacoor Coliseum, Cavite, isa pang beses, you know the drill! Sobrang grabe yung laban na yun. Props sa dalawa. Pero ang nanalo at magkakamit ng 30k bonus, 3-2! Ay gago, 3-2. Magingay para kay Romano. Ito ay na 3-2. Ang ganda, ang ganda. So, pakinggan ko yung mga judges na ito after. Dikit! Ang ganda nun. Ganda nun. Para sa akin, props sa ano, props dun sa 3-2 na score. Hindi ko na-expect na maging 3-2 pero sa, syempre, may dalawang judges na bumoto kay Invictus. So, gusto ko mapakinggan yon. Okay? So, yun. Ito ang September natin. No? Tapos ni September, ito yung naging outcome ng December. Andito yung mga Motus battles. Andito yung, sa pagkakalam ko, dito rin yung quarters ng Isa Buhay. Andito rin yung semifinals ng Motus. Andito rin yung mga battles na gusto ko mapanood sa Motus. So, para sa akin, sobrang compact. Andito rin yung 1-up 3 versus 1-up 2 champion, no? So, sobrang ano sa akin, sobrang bigat ng naging September run natin. So, looking forward tayo sa October. Sana mas maging mabigat yung October natin. And sabi ko nga sa inyo, yung 2013 Isa Buhay tsaka yung 1-up 5 isasabay ko yon. Pero kakapusin na tayo kasi marami pa ako. Sabi ko nga sa inyo, ngayong taon pipilitin natin na maging updated sa mga request videos. So, November try natin mag-request videos, pero sa ngayon ang dami ko pang mga battles na gusto mapanood, kaya unahin ko muna yon kasi mapepending na naman yun kapag tinuloy natin tong mga request videos. Pero sa pagkakaano ko naman is I think ano lang to, 1 month, no, 30 plus lang to So, bigyan nyo lang ako ng siguro 1 month, tatapusin natin itong mga request videos. Pero for sure, may mga parating na request videos ulit. Pero, lista natin yan. Okay? Pipilitin ko maging updated para next year, early next year, matapos natin yung 2013 Isa Buhay at 1-up 5. Diba? So, excited din ako sa 1-up 5 So, yun. Judgment, explanation mga judges, after na lang. Off ko mukha na ito papanoorin. Okay? So, kita-kits tayo. October, guys. October na. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.